discuss about evangelism. The second Sunday, Samuel and Abigail discussed about connecting through loving relationship. Last Sunday naman po, si Brother Joseph, ang topic niya is sharing the gospel naturally. And now, disciple for multiplication. Kaya kanina yung ginawa nating activity, di ba? Times 1, times 2, times 4, 6, 8, 16. So makikita natin doon, may math din pala sa pag-disciple. Okay. So, hanggang kung basahin ko muna yung isang quotation. Dahil kanina, maganda yung ginawa nating activity. Ngayon, ito ang pambungad natin. Sabi dito, Judas had the perfect shepherd, the perfect teacher, the perfect leader. Yet, he still failed. Ang ganda ng bungad, no? Si Judas daw po, sa kwento ng Bible, we all know. Sino po yung shepherd niya? Sino yung leader niya? Jesus himself. But, Judas still failed. So, may kita natin, kahit gaano ka-effective ang isang leader, ang isang mentor, ang isang pastor, ang disciple maker, kapag ang isang disciple ay hindi willing mag-follow, mag-fulfill siya. Kasi imagine, they are 12 yung disciples na minimentor ni Jesus in His time. Pero may isang Judas. May isang nag-disobey sa Kanya. Even the greatest mentor, kahit pinakakilalang mentor, even Jesus Himself, mahihirapan mag-produce ng isang disciple kung yung disciple mismo may undivided heart. Kung yung disciple mismo hindi willing mag-follow. So may kita natin ngayon, paano nga ba mag-multiply? Kung ano ba problema? Si disciple ba? Si mentor ba? So we will see. Basahin po muna natin 2 Timothy chapter 2 verse 2. Titignan natin sa iba't ibang translation itong passage na to para mas maintindihan, mas ma-appreciate natin ano ba yung meaning ng passage. From Magandang Balita Biblia, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Sa easy version, you have heard the message that I have taught. Many other people also heard it and they agree that it is true. Now, you must tell the same message to other people who will be able to teach it to even more people. They should be people that you can trust as honest people and who can teach well. Next translation sa Amplified, and the instructions which you have heard from me, along with many witnesses, transmit and entrust as a deposit to reliable and faithful men who will be competent and qualified to teach others also. GNT naman po, take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. And sa last na translation po sa NLT, you have heard me teach these things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. So, ang ganda po. Iba't ibang translation, iisa yung sinasabi. Sinulat po itong passage na to ni Paul during his time na bago siya mamatay. Imagine, Paul sa loob siya ng prison sa Rome, instead na isipin niya yung sarili niya, instead na isipin niya yung mga broken plans and dreams niya. Kasi for sure, marami siyang plano for himself. Kung may pamilya siya, sa mga friends niya. But instead of thinking about himself,
nagsulat siya ng mga encouragement sa mga tao, lalong-lalo na kay Timothy, kasi si Timothy ay isa sa mga disciple niya. At si Timothy at that time ay pastor na sa church ng Ephesus. So kung makikita natin, mahirap yung sitwasyon ni Paul at that time, pero mas ini-encourage niya pa yung iba. Samantalang si Timothy nag-aalala sa kanya. Kasi kapag nakulong ka po, nung time na yon, ay talaga naman, walang kahit ano, mahirap yung sitwasyon sa kulungan. Pero instead na mag-self-pity si Paul at that time, in-encourage niya pa si Timothy, ang message niya pa kay Timothy, magpatuloy ka anak. Magpatuloy ka sa pananampalataya mo. Sinasabi niya na i-preserve mo yung gospel, yung truth na narinig mo na sinabi ko, yung about kay Jesus, ipagpatuloy mo. Huwag kang titigil. At i-entrust mo yun sa mga taong mapagkakatiwalaan din para magpatuloy pa rin yung ministry. So kung makikita natin, hindi hinayaan ni Paul na maging hindrance yung situation niya. Hindi instead na ma-depress siya, instead na masaktan siya ng sobra sa sitwasyon niya, kasi kalungkot-lungkot naman talaga yung sitwasyon niya. Mas pinili niya pa na ibigay, ialay yung huling patak ng ballpen niya para isulat kung ano man yung ginagamit nila before na panulat, hindi pa yung ballpen for sure. Sa natitirang lakas niya, ng energy na meron siya, sa natitirang buhay na meron siya, sinulatan niya si Timothy at iba't ibang mga churches for them to continue to pass on what they have heard. And that's all about the message of Jesus. So tayo po natin ngayon, noong December 2025, naaalala ko po, nakausap ko si Pastor Miguel. If familiar po kayo sa kanya. Sabi po niya ng time na yun sa akin, nag-catch up kami, nakaupo ako, bago mag-start yung program, sabi niya sa akin, grabe no, hindi pala namin nabigyan ng pansin before yung succession planning. Sabi niya sa akin. Matatanda na yung mga pastors, may mga sakit na sila. And ngayon, time na kayong mga younger generation ay ma-equip para magpatuloy. Coming from someone na matagal na sa ministry, they said those message to me, and that is so personal. Kasi sinasabi niya sa akin na, buti na lang, nandito ka. Kasi nung time na yun, tinignan ko yung paligid, iilan na lang kami na pastor's kid na nandun. Kasi hindi porket pastor's kid automatic nagpapatuloy ng legacy ng kanilang parents. Hindi talaga. Pero that time, tinignan niyo yung paligid, sabi niya, iilan na lang yung mga nandito. And it is time na kayong younger generation ipagpatuloy nyo. Kasi kung hindi, wala kami mapagpapasahan. Sinabi niya sa akin. So, tinitignan ko, may isang photo dito nung previous na ESCOM planning namin. At that time, ito, ano lang to, last month lang to, sa Nagkarlan. Ang sabi sa amin, join kayo sa Stewardship Committee Planning, kasama ng mga head pastors ng different churches ng Christ in the Philippines. Kayong mga new leaders, join kayo, mag-observe kayo. So, nag-join po kami. Mas marami yung parang half-half, yung emerging, tsaka yung seasoned na leaders. So, nung nag-join kami, na-expect nga po namin, makikinig lang po kami kung paano nila pinaplan yung mga bagay. Kasi ang pagpaplanuhan po is yung magiging lalakaran ng Christ to the Philippines for the next 2 years. Na nandiyan na po si Pastor Johnny as our National Director. So kami na nakikinig lang kami. Pero hindi namin na-expect na hindi lang kami makikinig. They asked our inputs. At kung time na yun sa gilid, kung mapapansin ninyo, tulala kami dalawa ng kapatid ko kasi kami yung pinagtatype ng mga bagay, kami yung pinag-iisip, ang dami sa amin ng
magkakasama na lahat. Ayan, ilan lang po yan sa mga naka-attend nung time na yun. Pinakita sa akin nung pagkakataon na yan na yung CPTP, nilalakaran ngayon ng ating organization, mas niyayakap po at mas ine-empower ng pastors yung mga younger generation. Kasi nga po darating at darating yung time, ayaw man natin, na yung mga seasoned leaders, ibig sabihin nito yung mga talagang matagal na, veterano na sa larangan ng paglilingkod, darating at darating yung time na kapag umuwi na sila kay Lord, sinong magpapatuloy ng ministry? And ngayon, mas ine-encourage nila kami, sumama kayo, maging involved kayo, makinig kayo, umupo kayo, matuto kayo sa amin. Yun yung binibigay nila sa amin na idea. And I am just so blessed kasi yun po talaga yung takbuhin. Hindi lang po sa Organization ng Christ in the Philippines, even sa local church, at even sa kahit saan, kapag nawala na ang isang pinuno, sino po ang magpapatuloy? Kaya dapat po patuloy yung multiplication. So ngayon titignan po natin, ano ba yung characteristics na meron ng isang disciple para makapagpatuloy po siya sa paglilingkod. Kung babalikan natin yung verses kanina, first, ang disciple ay dapat faithful. Ang faithful na disciple or mapagkakatiwalaang disciple, siya dapat ay reliable, siya dapat ay trustworthy, honest. Kasi po, ang faithfulness, ito po yung foundation ng effective na discipleship. Hindi sinabi ni Paul na, sige Timothy, i-share mo yung gospel sa kahit sino lang. Share mo lang, tapos i-spread mo lang, hayaan mo na lang. Hindi. Ang sinabi niya, entrust the gospel to faithful people, to reliable people, trustworthy people. Ang isang disciple po or disciple maker, dapat po may katapatan sa Diyos. Tapat po sa kanyang salita, mapagkakatiwalaan, kayang mag-alaga at lumabay ng iba pang mga disciple. Makikita po dito sa integrity ng tao, yung dedication, consistency, yung pamumuhay at paglilingkod. So sa una pa lang, dapat po ang disciple ay faithful. So, tingnan natin ang ating mga sarili. Lord, tapat ba ako sa paglilingkod ko sa'yo? Tapat ba ako sa oras na meron ako na galing sa'yo? Pag may nakakakita ba sa akin, ginagawa ko ba yung mga bagay na tama? Or pag wala nakakakita, kahit hindi tama, okay na lang. Kasi wala namang nakakakita. So, dapat po, yun po yung unang quality. As disciples, as followers to Jesus, we should be faithful. Next, dapat po ay teachable, madaling turuan. Nagpapaturo, willing matuto. A disciple po, ang natututunan po natin, ang naririnig natin ay yung message ni Lord. At dapat po, willing tayo na matuto nga ng message ni Lord, yung instructions na galing sa Kanya. Kasi bago po tayo magturo sa iba, dapat mas naiintindihan muna natin. Pansin niyo po yun sa mga nanay at mga tatay. Di ba pag may mga questions yung anak ninyo na, paano to ganito, ganyan? Di ba may assignment sa school? Di ba usually yung gumagawa ng assignment? Kapag hindi na kaya ng bata, yung magulang ang gumagawa ng assignment. So kapag may question yung bata, paano po nangyari yun? Pero kung yung parents mismo hindi niya naiintindihan kung ano yung lesson, lalo na ngayon, sobrang advanced ng lesson ng mga bata, mahihirapan siyang magturo. Pero kung yung parents ay naiintindihan yung lesson, ay anak, ganito kasi yan. I-add mo to sa ganyan, tapos i-multiply mo, ganyan-ganyan. Kaya po pala. Mas madaling maintindihan ng bata kasi tinuturo, pinapaintindi ng magulang. Pero kung sa bahay pa lang, wala na mapagtanungan yung bata, mahihirapan siya. So, ganun din sa ating buhay. Kapag gusto po natin na makapagturo tayo sa iba, dapat firstly, maintindihan muna natin, nauunawaan ba natin? For example, the message na galing sa Bible, nauunawaan ba natin yung message na yun, yung verse na yun? Or kapag may nakita tayong verse sa ating mga
nag-share lang tayo, pero out of context lang talaga siya. Kasi gusto natin kasama siya sa My Day natin para mukha tayong wow, banat-banalan si ate, si kuya, ganyan. Or yung kanta, ay sobrang layo ng kanta, pero may word na Lord or may word na God, ilalagay natin sa song sa My Day natin. Diba? So, makikita natin, naiintindihan ba muna natin? Iniintindi ba natin yung message? Kasi kung naiintindihan natin yon, kahit sino yung kausap natin, madali sana natin ma-explain, lalo na yung message from the Bible. Dapat po teachable tayo, lumalago sa kaalaman, sa karunungan, sa spiritual maturity, at hindi tumitigil sa pagkatuto. Yung mga kilala ko pong mga magagaling na speakers, mga kilalang, mga pastors, mga leaders, ang haba-haba na ng resume nila sa dami ng mga certificates, trainings nila, pero patuloy pa rin sila ng nag-learn. Kasi ayaw nila na kung ano yung natutunan nila, yun na yun. Gusto nila, sige, mag-learn pa, mag-aral pa, matuto pa. Samantalang mga kilala na sila ha, magagaling na sila, kumbaga. Pero tayo minsan, pag nabasa na natin isang beses yung verse, ay okay na to. Nabasa ko na itong nakaraang taon, skip ko na yung part na to. Hindi natin nabibigyang pansin na every time na binabasa natin yung word ni Lord, may panibago na message tayong marireceive. May panibagong learning tayo na marireceive. So dapat po, yung tamang aral na pinapasa natin sa iba, dapat po yung naiintindihan muna natin. Next is responsible. Dapat po, ang tayo as disciples ay responsable. Responsable kasi nga ine-entrust sa atin at i-entrust natin sa iba, ita-transfer natin sa iba yung mga natutunan natin. Sino po dito yung may mga bank accounts? Pwede pong pakitaas ng mga kamay? Kahit payroll, okay lang po. Bank account pa rin po yun. Ayan, may mga GCash, Bilimaya, Maribank, ano pa, may mga credit card. Pero mag-focus muna tayo doon sa mga savings na account. Gano'n po karami yung nag-withdraw kayo versus nagda-deposit? Mas maraming beses po na nag-withdraw, no? Mas expenses kaysa deposit. Pag sinabi po kasi deposit, for example, may specific na amount kayo, ilalagay niyo sa inyong savings na account. For example, meron kayong gustong i-save na, halimbawa lang 1,000, isi-save niyo yun, deposit niyo yun sa kung anong bank account. Kinabukasan, or mamaya-maya lang, may Shopee delivery, babawasan mo na naman ngayon, tatransfer mo na naman. Withdraw mo tayo, kakadeposit mo lang. Pero sinasabi po dito, na yung word ni Lord, i-treat natin, i-value natin, na para tayong nag-iipon, nagde-deposit sa bangko. Hindi tayo puro withdraw. Yung word ni Lord, iniipon natin, ini-store natin doon. Inaaral natin yung word ni Lord. Ganon ka-valuable. Kasi may pinag-iipunan tayo, may pinaglalaanan. Ganon dapat natin i-treat yung word ni God. Hindi yung basta-basta natin winamandas, kumbaga, sa mga expenses na hindi naman kailangan. So dapat po, kung responsable tayo sa pera, responsible din dapat tayo sa pangangalaga ng word ni Lord. Dapat po inaalagaan, iniingatan po natin yung mga Bibles po natin. Minsan yung phones natin, ang worth ng case niyan, or minsan yung phone mismo natin, ay libo-libo-libong halaga. Pero yung Bible natin, minsan punit-punit na, wala man ang cover, naalikabo ka na sa bahay, ganyan. Tapos mas madalas pa natin hawak yung phones natin kahit saan, hindi po ba? Kahit saan tayo pumunta, kahit pagtulog, paggising, pagkain, sa kahit anong bahagi ng buhay natin,
natin, ano ba yung mas valuable sa atin? Yung word ni Lord? Or yung cellphone natin? Kasi kung ano po yung mas valuable sa atin, yun po yung dapat natin laging kasama, laging katabi. Kaso yung iba po, ginagawang literal na katabi, nalagay nila yung Bible sa unan. Pampatulog, o kaya, Lord, may exam ako bukas, hindi ako nag-review. Unanan ko na lang yung Bible, baka may stock knowledge dyan. Hindi po yung ganon, hindi po yung nag-work sa ganon. Binabasa po ito, opo, binubuklat po yung Bible. So, dapat po, iniintindi po natin, naiintindihan po natin na yung discipleship din po ay stewardship. Ibig sabihin po, yung mga tao na dinidisciple natin or yung mga tao na nagbe-mentor po sa atin ay hindi po natin pagmamayari. Responsibilidad po natin na pangalagaan din sila. So kung kayo po ay disciple, alagaan rin po yung mentor po ninyo. Hindi po ba? Yung mga disciple, palagi na lang, ate, punta tayo somewhere, papalibre tayo. Minsan naman, ilibre nyo naman yung mga mentors nyo. Pwede po yun. Payback time. Kapag tayo at tayo po yung niyayayan ng mentor natin na mag-one-to-one, tapos takbo tayo ng takbo, minsan ikaw naman mag-message. Sis, bro, one-to-one naman tayo. Ikaw naman yung maggaya. Ganyan. Two-way po yung relationship ng mentor at ng mentee. Hindi po yung tayo yung palagi nagpapahabol sa ating mga leaders. Minsan-minsan, pag umabsent, for example, naka-absent yung leader ninyo, may pinagdadaanan pala or may sakit pala, kumustahin nyo yun naman. Di po ba? Kasi madalas po, tayo naman din yung kinakamusta nila. So, next ay capable po. May kakayanan, able, competent, and qualified to teach others. Hindi po sinabi ni Paul na sige, i-share mo lang yung message sa kahit sino. Kahit hindi niya maintindihan, okay lang, sige lang, i-share mo lang. Dapat din po may kakayanan din siyang magturo. Kasi sayang naman kung nag-i-invest tayo, tapos hindi naman kaya, for example lang, ayaw talaga. Minsan naman kaya naman eh, ayaw lang eh. Di ba po? Minsan posible naman eh, pero magreklamo muna. Ganyan yung nangyayari sa atin. Dapat po kaya ipaliwanag at ituro ng malinaw yung word ni Lord. Kasi ang layunin po natin, ihanda at palaguin po natin ang ating sarili. Para din po, kapag nag-share tayo ng word ni Lord, sila din po ay lalago sa ating paglilingkod at paggawa sa ating mga ministries. And dapat po ay multiplier o nagbubunga yung mga disciples. Nagbubunga. Hindi po bungang araw lang. Bunga spiritually. Yung ating mga life po, dapat nagre-reflect si Lord. At dapat, yung mga dinidisciple din natin, nakikita rin si Lord sa buhay nila. Ang goal po ng discipleship ay hindi lang gumawa ng followers lang or tagasunod lang. Dapat po, ang aim natin na yung mga kasama natin sa discipleship groups ay magiging future mentors din. Future mentors din. Hindi tayo habang buhay na tayo na lang yung magkikinig, tas hanggang sa atin lang yung knowledge. Darating po yung time na tayo naman yung mag-share at dapat ready po tayo doon. We should invest in people who can continue the mission. Pero may warning po. Ang sabi dito, keep pursuing as long as there is openness. Ibig sabihin, sa ating pag-disciple, sige, mag-pursue ka lang ng mga tao na pwede mong share ng Word of God. Pero kung yung isang person po ay repeatedly nire-refuse niya yung discipleship, ibig sabihin, ayaw talagang magpa-disciple, ito na po yung time na mag-step back ka. Kasi baka nakafocus ka na doon sa mga inactive na members, nakakalimutan mo may mga active na members ka na nangangailangan din ng kalinga at pansin at gabay. Minsan kasi we are so focused na tama naman, lahat dapat nag-e-effort tayo na mag-reach out, whether active or inactive yung members natin sa group. Pero baka kasi minsan, nasusobrahan na pinupursue natin or hinahabol natin yung mga taong ayaw naman pala talagang magpa-disciple. So yung mga taong willing magpa-disciple, nasa harap mo na, ay sis, next time na lang tayo, bibisitahin ko muna si ganito, si ganyan. Pero yung disciple na yun, ayaw
course, yung mga hindi na natin kasama. Pero mag-focus din po tayo sa kung sino po yung willing magpa-disciple. Kami po sa aming workplace, I am equally blessed kasi kahit dito po na meron akong church community, iba pa rin po yung may community sa loob ng work. Kaya ito pong photo namin, paki-share lang po. Ito po, ay hindi ba yung color niya? Ito po kaming apat. Iba-iba yung ministry na meron kami sa church. Iba-iba din po yung mga departments na meron kami sa work. Meron po sa amin na nasa department ng admin, meron sa research, may HR, may communications. Tapos sa church, iba-iba rin po. May nasa dance ministry, may nasa worship team, may dalawa po dyan, pastor. Pero ang isang common po sa amin, lahat po kami ay disciple maker. Meaning, may mga pinapangalagaang mga groups. So most of the time po, we share the same burdens. Alam na namin yan pag Monday, lahat kami ubos. Kasi tinodo na naman namin yung energy namin ng Saturday and Sunday. Pagdating ng Monday, walang kakain. Lahat pagod, lahat gusto na lang matulog. Lahat ayaw na kumausap ng tao. Kasi naubos yung energy pag-serve pagdating ng Saturday, Sunday. Pero ako i-encourage ko sila na kumain man lang kayo. Kasi binigay niyo na nga yung buhay ninyo ng Monday to Friday sa work, Saturday to Sunday sa church. Pagdating ng Monday, alagaan naman natin ang ating mga sarili. Kumain man lang. So ako yung nag-remind sa kanila, mag-lunch tayo. Kahit ang dami na ginagawa, mag-lunch tayo. Kasi that's also our way of taking care of our body. The gift din sa atin ng Panginoon. So kami, most of the time, may mga sakit yan. May mga sakit sa heart, may mga ganyan, may nagdadaanan. May mga physical na sickness. Meron po siya kahit nasa ospital na tuloy pa rin ang buhay, magsaserve pa rin sa ministry, nakaswero na, nagpa-follow up pa rin ng disciples. Ganon kadedicated ang mga taong ito. Kaya ako, nabibless ako sa kanila kasi kung kaya nilang gawin yung mga bagay na yun, hindi ko yun gagawin. Kung kaya nilang gawin yung mga bagay na yun, congrats! Pero dapat, tignan din natin yung ating mga sarili. Baka we are just so giving ourselves to the point na nauubos din tayo. To the point na napapagod din tayo, na-burn out. At pagdating ng point na yon, pag wala na tayong mabigay, wala na. Nauubos na. As a disciple, tayo po, responsibilidad din po natin na pangalagaan ng ating mga sarili. And of course, our spiritual health. Now, we will be going to barriers to multiplication. Ano ba yung mga nakakahadlang sa pag-multiply? Bakit ang hirap mag-disciple? Bakit ang hirap po? Sabi po dito, discipleship creates multiplication. Division creates subtraction. Balik na rin natin. Division creates subtraction. Discipleship creates multiplication. Kapag ang isang church or isang grupo po ay nade-divide, syempre nababawasan. Kung dati 10 kayo, nung na-divide kayo, 5 na lang. Pero pagdating sa discipleship, nag-multiply po yan. Minsan, necessary po yung mga kailangan sa halimbawa lang po, malaki na yung group ninyo. Ano na kayo? 20. Wow. 20 na kayo sa isang group. Sobrang dami na nun. Pwede na po yun mag-multiply. Sa paanong way? Hatiin po. Para yung tig-10 na yun, nag-multiply din po at nag-disciple. Sa group nga po namin, parang ang kasara namin, elimination round down. Kasi, and I-expect yung mga kagrupo namin, dadami kami ng dadami. Pero may mga time na hindi naman kami nababawasan. Pero kasi yung mga kasama namin sa member, mag-handle na ng group. Kaya, namumove na sa kabilang group. So, may nangyayari pong multiplication. Pero syempre, hindi maiiwasan yung sakit nun na hala, mababawasan tayo sa grupo natin. Eh syempre, matagal nang magkakasama. Familiarity na. And syempre, komportable na. So, masakit yun na may isang member ng group na hindi na namin usually makakasama. Kasi nga, si member na yun, nag-lead na ng ibang group. Masakit siya sa una, pero sa long run, makikita natin, multiplication po yun. Pero iba rin naman po yung talagang
at mission focus. Ang church, lalo na po. Marami po mga churches na sobrang focus sa activities, pero nakakalimutan ng mag-disciple. Puro programs na lang, pero wala namang multiplication. Meron din pong lack of spiritual passion and outreach. Okay na, kontento na lang kung sino na lang yung dumating sa church. Pag walang bago sa church, okay lang. Okay na kami dito, masaya naman kami. Wala na po yung talagang passion na mag-reach out sa mga taong wala pang pagkakakilala kay Lord. Nawawala na yung burden and yung love for other people. Nagiging routine yung evangelism, nagiging quota basis. Ay, tara, mag-evangelize tayo, may quota tayo. Hindi po yun ganon. We are sharing the word of the Lord kasi yun din yung na-receive natin from Him. At ang pag-disciple po, hindi po ito program lang. Again, hindi po program ang discipleship. Ito po ay mission. At pinangungunahan po ito ng Holy Spirit. At tayo po ay mga instruments, mga vessels. Mahirap din po mag-multiply kapag wala pong intentional leadership development. Ibig sabihin, hindi na po intentional yung church na mag-train or mag-mentor. May mga churches na ayaw magkaroon ng new leaders. Lalo po mga traditional churches. Marami po ako nakakausap sa ibang mga CTTP churches na ayaw nilang mag-trust sa mga new leaders kasi bata pa. So yung mga current na leaders, tumanda na, as in matanda na talaga, ayaw nila na mag-release ng younger leaders. Kasi yung thought nga naman, bata pa kayo. Eh kami alam na namin lahat. Pero darating at darating po talaga yung time na yung mga leaders na yon, kapag hindi po nag-train ng new leaders, ano nang mangyayari? Pag nagkasakit si leader, marami po yun, maraming ganun cases, kahit sa CTTP, pag nagkasakit ang leader at ang pastor at nawala na, tiwangwang na po yung church. Nauubos na lang yung member. Kasi walang na-train na bagong mga leaders. So, hindi po dapat ganon. Dapat po intentional po sa leadership development. Kasi po, yung pagkawala po ng pagkakaisa, nagpapabagal po yun sa disciple making. Kung gusto nyo po na, ay tayo lang to, seasoned leaders, tayo na lang to. Hindi po maganda. At yung mga emerging naman, tayo lang dito, huwag natin pakinggan yung mga seasoned leaders, lalo hindi po maganda. Dapat po, we learn from one another. Kung may mga mistake man, yung mga past generations, we learn from it. At tayo, kapag nakagawa tayo ng mga hindi rin tama, mag-learn tayo doon, and matuto rin tayo mag-submit sa mga una nating mga naging leaders. Next ay comfort, resistance, and inflexibility. Ibig sabihin, lahat po kasi tayo, may kanya-kanya tayong preferences. Ikaw, ang gusto mong color ay green, hindi sa ay red. Sa kulay pa lang yan, iba-iba na. Gusto natin sa stage natin sana, gusto ko aesthetic lang, dapat white. Eh, yung iba gusto nila black, or gusto nila parang may bricks. So, iba-iba yung preferences po natin. So, tayo po as a church, kung titingin tayo sa kanya-kanya nating kagustuhan at opinion lang, hindi po tayo matatapos. May pagtatalunan at pagtatalunan po tayo. Kasi iba po talaga, may mga kanya-kanya tayong differences, iba-ibang way kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Iba-iba po yung culture na meron tayo. Pero kung hindi po tayo magiging flexible, kung hindi tayo magiging adaptable, kung hindi natin papakinggan kung ano rin yung opinion or preference ng iba, mananatili tayong disidido sa preference natin, ipaglalaban natin to hanggang magkakasakitan na lang tayo. Ganon at ganon po yung nangyayari. So dapat po, babalik tayo, maging tapat tayo sa salita ng Diyos at maisasaayos po natin yung mga bagay. Yung mga minor na bagay, pwede namang gawa ng paraan. Pero huwag natin babaliin yung truth from the Word of God. And failure to engage the changing culture. Nagbabago nga po yung ating culture. Kapag hindi po natin napahayag yung evangelism, yung gospel, sa way na mauunawaan po ng ibang tao, mahirap po maabot yung mga susunod pang generation. Every generation needs discipleship, but every generation experiences discipleship differently. Ibig sabihin, lahat po tayo mula noon hanggang ngayon, we need to
disciple. Pero sa bawat generation, iba-iba po pala yung way ng pagde-disciple. Baka naman pinipilit natin yung way na kung paano tayo disciple noon, hindi na pala applicable today. So meron pong konting differences yun, at yung konti na yun, malaking bagay po yun kung bakit mahirap po tayong mag-multiply. Iisa lang naman po yung theme ng discipleship mula noon hanggang ngayon, that is to make disciples. So, meron po dito mga generations. 5 generations. Sabi po dito, pwede po pakitaas ang kamay ninyo. Kayo po ay kabilang sa silent generation. Silent generation po ay from 1928 to 1945. May kabilang po ba dito sa silent generation? Wala na. Silent na sila. Etong mga generation po na to, sila po talaga yung traditional na way mag-disciple. Sila po yung talagang Bible study, prayer meeting, church ministries, talagang sa church na halos nakatira. Talagang umiikot, dumalabas, nagde-disciple, nag-evangelize, may mga crusades. Yan po yung mga yon, silent generation. The next generation po ay baby boomers. Ang baby boomers po ay 1946 to 1964. Sino po ang kabilang sa baby boomers? Huwag po kayong mahiya. Grace po yan ni Lord. Amen. You're still here. Salamat po. May mga baby boomers tayo sa church. It means yung way po ng discipleship na nakalakihan ninyo ay structured. Ibig sabihin, structured, more on small group Bible studies, leadership roles, teaching ministries. Yan po yung mga nakalakihan po ninyo. Mga church structured programs. Yan po yung nangyayari during that discipleship. Next is Generation X. Generation X ay 1965 to 1980. Umamin na po. Sino po ang mga Generation X? Praise the Lord! Generation X, ibig sabihin po nun, kayo po yung nasa gitna. Nakita niyo po yung mga nangyari before at nakikita niyo pa rin yung nangyayari ngayon. Generation X, more on practical way of discipleship po ang nangyayari sa Generation X. May mga small groups po, dito na nauso yung family discipleship sa Generation X. Dito na nauso yung mga leadership development and service. Next, ito medyo mas marami, millennials. Millennials. Ito po yung 1981 to 1996. Bakit nabawasan? Sige, 1996. So, sa mga millennials po, ang more practical po ng way ng discipleship ay relational. Relational, may mentoring na, may mga community groups, may mga mission involvement, at nauso na rin po yung kaunting online resources. So, naabutan po ng millennials itong shifting from very modern, traditional to kaunti-unti na modern way ng pagdidisciple. And lastly, Generation Z. Gen Z. Ang mga Gen Z po ay from year 1997 to 2012. Ang mga Generation Z po, ang way po ng kanilang discipleship, kasama pala ako doon, ang way po ng discipleship na mas applicable po sa amin ay digital. Digital. So, nakakapag-engage po ang mga Gen Z through peer discipleship, digital Bible studies, and conversations po about faith and mentoring, pero kasama na po ang digital media. So, kung si silent generation, ipipilit niya yung discipleship kay Gen Z sa way na gusto ni silent Gen, hindi po sila magkakasundo. Kasi magkaiba po yung culture, magkaiba yung generation, magkaiba yung time nila, hindi po sila magkakaintindihan. Pero kung parehas pong mag-a-adjust, may kaunting digital, may kaunting modern, magkakaintindihan po. So, ang tanong, sino pong mag-a-adjust? So, dapat po parehas. Dapat po parehas. Pero hindi naman po tayo dapat maging entitled na ito yung generation namin, mag-adjust kayo sa gusto namin. Maging adaptable din po tayo.
yan. Kakaantay po natin, gusto kong antayin kung ano yung perfect sa Gen Z na way. Wala pong magiging perfect. At hindi rin po talaga tayo magiging perfect. So darating at darating yung time na kailangan mo rin pong makihalubilo sa ibang generation kasi you will also learn a lot from them. And you can also share them kung ano yung mga natututunan mo naman. Hindi po tayo dapat maging entitled sa generation na meron tayo, kundi maging willing din po tayo to adjust and to adapt. So now, paano nga ba tayo mag-multiply? Ito po ay few steps lang po from Mentoring Paradigm book ni Edmund Chan. First po ay i-discover natin yung truth. Kailangan po, bago natin, ito yung kanina pa natin inaaral, bago natin ipasa yung knowledge about the Bible, about the Lord, we should also muna spend time with the Lord. How po? Prayer and Bible reading. So, gaano kadalas po natin binabasa ang ating Bibles? Yun lang. Yun yung question doon. Kung kumakain po tayo ng 3 times a day ng full meal, how about the Bible? How many times a day? Minsan nga wala, no? Once a week na lang, pag Sunday na lang. Minsan hindi pa, kasi nakalimutan yung Bible sa bahay. So wala na. Wala nang feeding. First po, we should discover the truth so that we can multiply. Sabi po sa word ni Lord, John 17:17, sanctify them by the truth, for your word is truth. Kapag the more po na inaaral natin yung salita ng Panginoon, the more po na nagiging banal tayo. Hindi man perfect, but the more na nababawasan yung kasalanan natin, kasi nalalaman na natin yung truth about the Lord through His Word. Second is apply the truth. I-apply po natin yung sa ating mga sarili. Hindi po natin ma-expect na pag binasa natin ng isang beses yung Bible, magbabago na tayo kung hindi natin i-apply. Again, yung truth, it is truth itself. Pero hindi yun makapabago yung buhay mo kung hindi mo siya i-apply. You read, you learn, you apply. Apply the truth to your life. Madalas po sa mga nag-ministry, ministry gusto, devotion ayaw. Performance gusto, quiet time ayaw. Masyado po tayong in love sa idea na part tayo, na nagsiserve tayo sa Lord, pero hindi natin nabubuksan yung Bibles natin. Hindi tayo nakakapag-pray. So in applying the truth, we should really meditate sa Scripture. Dahil tayo po, kapag Scripture po yung basis ng ating faith, para po tayo nagtayo ng bahay na nasa batuhan. Kahit anong shape niyan, hindi yan basta matutumba. Pero yung taong nasa ministry, tapos ayaw naman magkaroon ng devotion sa Panginoon, para yan nagtayo ng bahay sa buhanginan. Konting alon, konting hampas, bubuho. Mawawala agad. Masishake kasi hindi firm yung foundation. Next is reap the benefits. Kapag may tinanim, may aanihin po. So kapag nagtanim po tayo ng salita ng Panginoon, nag-invest ng ating time, talent, and treasure po sa pagde-disciple, expect po natin na may aanihin tayo. Na disciple din, na nagbubunga din, na nagmumultiply din. And pass it on. Ipasa. The ultimate goal of discipleship is multiplication. So kung parang sa picture na yan, may seed na pinapasa, ano gagawin mo sa seed? Itatanim, papalutuin. Yan po yung seed na yan, that's the Word of God. Ito yung sinishare sa atin ng ating mga leaders, ng ating preachers, ng ating pastors, pinapasa sa atin. Itanim natin, palaguin natin, i-apply natin sa ating mga buhay. And darating yung time, pag lumago yan, pag nagkaroon ng bunga, magbe-benefit din yung mga next generation. Yung mangga na tinanim mo 5 years ago, may bunga na ngayon, na-enjoy mo siya, masishare mo siya hanggang sa mga susunod. Pero kung wala kang ginawa at all, yung mangga kinain mo, tinapon mo lang yung buto, wala. Wala nangyari, hindi nag-multiply. So dapat po, patuloy po natin dinidiscover yung truth, ina-apply po, at handa rin po tayo na i-share yun sa mga new disciples natin. Even nung 39th anniversary natin, na-remember niyo po,
Yung theme natin, Passing the Torch of Faith. Yung pananampalataya na meron tayo, ipinapasa po natin. Pero hindi po ibig sabihin, pag pinasa natin, wala na sa atin. Nagmumultiply. Lumalago po tayo at lumalago din yung pinagpasahan natin. Hindi po iniiwanan ha, pinapasa, pinapagkatiwala. Magkaiba po yun. So, as we end po, ano po yung mga konkretong hakbang na pwede mo pong gawin ngayong linggo para maging isang multiplying disciple? Again, the question, ano yung konkretong hakbang na pwede mong gawin ngayong linggo para maging isang multiplying disciple? So you can ask yourself, nag-multiply na ba ako? Kasi kung hindi pa, you can ask the Lord for the desire na mag-multiply ka. Kung matagal ka nang nasa church at matagal mo nang kilala si Lord, pero kung bago ka pa lang, ask the Lord for the desire na lumago ka personally. So that time will come na ikaw din, you will be ready to share the word of the Lord in season or out of season. So let us all pray. Lord, we thank you for today. Thank you, Lord, for the gift of discipleship, O God. Thank you, Lord, that we have this church na meron po kaming ways para matuto ng mga salita mo, para ibahagi rin yung salita mo sa ibang tao. Lord, kung sa aming mga sarili lang po, hindi namin kayang maintindihan ng mga to. Hindi namin kayang i-share to sa iba. Maraming mga hindrances, maraming mga balakid. But Lord, allow us na personally, talagang ma-encounter ka namin daily, maintindihan talaga namin yung mga salita mo, maisabuhay at lakaran talaga namin yung mga salita mo, so that kapag nag-share na po kami ng word mo, ng love mo sa ibang tao, magiging natural for us yung pagbabahagi ng kung sino ka sa aming mga buhay, kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay. Lord, we thank you that we have the direct access sa iyong mga salita, sa Bible, printed man to or digital Bible. Lord, thank you. Because up to this day, nababasa pa namin yung mga salita mo. Nagiging gabay ito sa amin, sa aming lalakaran. Nagiging lakas po sa amin, nagiging correction, nagiging encouragement po sa amin. And hayaan mo, Lord, na hindi po namin sayangin yung opportunity na talagang magbasa ng salita mo at ibahagi din po sa iba. And Lord, as disciples, hayaan niyo po, Panginoon, na dumating yung time na mag-multiply kami. As a church, makita po namin na yung bawat isa sa amin ay willing na maging kabahagi para po patuloy na ipalaganap yung salita mo at i-share yung kabutihan mo sa ibang tao. Lord, we thank you for your faithfulness, for your love, for your mercy. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. Good morning po.